Tinabla mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang panawagan ng mga senador na suspindihin ang PUV Modernization Program. Sa kabila niyan, paninindigan daw ng Senado ang kanilang inihaing resolusyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Kay Pangulong Bongbong Marcos na nanggaling, tutol siya sa panawagan ng mga senador na suspindihin ang Public Transport Modernization Program o PTMP. Giit ng Pangulo, panahon nang ituloy ang programang matagal nang naunsyami. I disagree with them because sinasabi nila minadali. This has been postponed 7 times. The modernization has been postponed for 7 times. Ayon pa sa Pangulo, maliit na bilang lang ng mga operator at driver ang nagrereklamo sa modernisasyon ng mga jeep. 80% have already consolidated. So paano naman? Yung 20% ang magde-decide yung buhay ng 100%. So pakinggan natin yung majority. At ang majority sinasabi, ituloy natin. Ang suporta na yan ng Pangulo sa PUV Modernization Program, ipinagpasalamat ni LTFRB Chairman Teofilo Guadez III. Ayon kay Guadez, mahalaga ang pangunguna at pananaw ng Pangulo para sa isang modernong transportation infrastructure at maibigay ang inaasam ng mga commuter na magkaroon ng mas maaasahan at makakalikasang pampublikong transportasyon. Nitong Lunes lang nang magmarcha ang ilang transport group kung saan sumama rin mismo si Guadez para ipanawagan ang pagbasura sa resolusyon ng Senado na pansamantalahang suspindihin ang programa. Base sa Senate Resolution 1096 na nilagdaan ng 22 senador, naniniwala silang bagamat maganda ang layunin ng programa, kailangan pa ring pag-aralang mabuti at timbangin ang epekto nito. Ipinunto rin nila na higit 36,000 na jeep at ibang PUV ang hindi pa nakakasama sa consolidation na tila tinanggalan daw ng trabaho dahil bigla silang naging kolorum. Sa kabila ng pagtabla ng Pangulo, pinanindigan ni Senate President Cheese Escudero ang kanyang posisyon na dapat suspindihin ang PTMP. Nilinaw din ni Escudero na hindi tinututulan ng Senado ang PTMP pero pinuna niya ang pondong inilaan sa programa. 6 years and yet 5% pa lang na dapat na ayuda nilang mabibigay ang nabigay na. 6 years and yet minority pa rin ang local manufacturer ng mga jeep na ito. Mas marami pa rin ang dayuhang manufacturer ng jeep na ito. Again, walang masama na magpreno. Kung gagamitin ko ang salita ng mga tsuper at jeepney, magpreno ng konti. Matatandaang ipinagbawal na ang pagbiyahe ng mga jeep na hindi nakapag-consolidate sa itinakdang deadline noong April 30. Pero pinayagan ding bumiyahe ang mga hindi sumaling jeep at UV Express sa mga lugar na mababa pa ang consolidation rate. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin nanghuhuli ang LTFRB. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.